The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples." He said to them, "When you pray, say, 'Father, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us each day our daily bread, and forgive us our sins. For we ourselves forgive everyone in debt to us, and do not subject us to the final test." And he said to them, "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him.' And he says in reply from within, 'Do not bother me. The door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up to give you anything.' I tell you, if he does not get up to give the visitor the loaves because of their friendship, he will get up to give him whatever he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish? Or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him?" The Gospel of the Lord. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Father. Batiin mo yung katabi mo at kayo nasa likod. Sabihin mo, "Good evening, brother. Good evening, sister." At sabihin mo, "Mahal ka ni Lord. God loves you." Yan. Alam niyo po, merong isang istorya ng isang tatay, isang father who saw her son praying. No? Sabi niya, "Ay, ang bait-bait naman ng anak ko. No? Nagdadasal." So pinakinggan niya. Sabi nung bata habang nagdadasal, "Lord, thank you for mommy, thank you for daddy, thank you for lolo, and especially thank you for lola." Tapos, kinabukasan, umiiyak, no? Yung bata. Sabi niya, "Bakit ka umiiyak?" No? Sabi nung asawa niya, "Alam mo, honey, kaninang umaga, namatay si lola. No? Inatake sa puso." "Ha? Talaga?" "Oo. No? Kaya nga, umiiyak kami dahil namatay siya." No? So, kinagabihan, nakita uli ng tatay, yung anak niya, nagdadasal. "Papa Jesus, thank you for mommy, thank you for daddy, and especially to my lolo." Then, kinaumagaan, umiiyak uli. Sabi, "Bakit? Namatay si lolo." "Ha?" Katapos ni lola, so, kinabahan na yung kinabahan na yung tatay kasi narinig niya eh. Nagdadasal yung anak niya, una, si lola. Pagkatapos, si lolo. No? So, kinagabihan, nanginginig yung tuhod ng tatay, pinakinggan niya uli yung anak niyang nagdadasal. Sabi nung
anak niya, Papa Jesus, thank you for Mommy, and especially for Daddy. Ayan, no? Halos himatayin na yung tatay. Sabi niya, naku, ako na yatang susunod. So sabi niya, hindi ako papasok ng trabaho bukas. Dito lang ako sa bahay. No? Baka may mangyari sa akin. No? So, hinintay niya. At kinabukasan, umiiyak pa rin. Sabi, no? Lumagpas na isang araw. No? Bakit ganon? May umiyak pa rin. No? Sabi nung, bakit kayo umiiyak? Hindi naman ako namatay. Sabi nung tatay, no? I do not die. No? Umiyak po kami kasi nakikiramay kami. Kanino? Doon sa kumpare natin na kapitbahay namatay kagabi. Ibig sabihin, hindi pala siya yung tatay ng bata, kundi yung kapitbahay nila. No? Anyway, yung pong pagdadasal, hindi lang para sa kailangan natin. No? At higit sa lahat, alalahanin natin ang pinaka-importanting sangkap or ingredients na sinabi ni Lord sa pagdarasal. Na katulad ng bata, ay yung nag-start sa letter P. Ano yun? Makita na natin. No? We heard it in the first reading and in some ways sa second reading and especially in the gospel. Ano yun? Ano yung pinaka-importanting ingredients ng prayer? Of course, faith. Pero may isa pa. Yung persistence. Or siguro, sa common word, perseverance. Ibig sabihin, kapag tayo nagdadasal, wag na wag tayong susuko. No? Sabi nga, don't give up on us, babe. No? Persevere. Don't give up. No? Sa iyong pagdarasal. E paano yan, Father? Hindi naman ako ina-answer prayer ni Lord. Huwag ka pa rin mag-alala. Remember that prayer, sabi nga, has 3 colors. Red, green, and yellow. Yan yung kulay ng prayer. No? Red, unahin natin yung green. No? Green means yes. No? Humingi ka ng prayer kay Lord, sabi ni Lord, okay, I will grant it. Green. No? Minsan, o madalas, yellow. No? Katulad sa traffic light. Ano yung sabihin ng yellow? Wait, maghintay ka muna. No? Kasi hindi pa panahon. No? Tingnan nyo, no? Yung nanalo sa, ano yun? The Voice ba yun? Sa Amerika? No? Dito sa Pilipinas, hindi siya nanalo. No? Maraming mga nagwagi ng mga Pilipino ng mga contest sa Amerika. Dito sa Pilipinas, hindi sila nanalo. Natalo sila. But, did they give up? No. They continue to persevere sa kanilang career. At, tingnan ninyo, they succeed. Kasi, hindi sila sumuko. Ganon din sa prayer. No? Sometimes, God said, it is not yet your time. No, wait, maghintay ka muna. No? Naalala ko yung kanta ni Ted Ito. Alam niyo yun? Yung kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mag-init dahil ganyan ang buhay sa mundo. Diba? Basta't maghintay ka lamang. Diba? Maghintay ka lamang. Wait! It's not yet your time. Father, nagdasal ako na makapasa ako ng board. Bakit hindi ako pumasa? It's not yet your time. No? Baka merong plano si Lord. Remember, if we believe, if we have faith, if we have trust, we are under God's providence. Ano yung God's providence?
Yun yung plano ni Lord sa atin. No matter what, God has a plan for you and for me. Kaya huwag kang magmamadali. Yun yung problema sa atin ngayon, no? Lalong-lalo sa mga kabataan, nagmamadali. No? Makikita mo sa chat, no? Anong favorite color mo? Green. Anong favorite song mo? Itong kay Mariah Carey. Uy, parehas pala tayo. Sasagutin mo ba ako? I love you. No, makita na tayo. Mamadali lahat, no? Ay, bakit siya, no? Ano na ba ngayon, no? Uy, tignan mo siya, no? May boyfriend na. Uy, tignan mo siya, may girlfriend. Dapat meron ka na rin, no? Uy, tignan mo siya, meron na siyang, yung bagong cellphone, no? Lahat. Nagmamadali. We are always in a hurry. Yun ang problema. We do not learn to wait. But prayer is waiting also. Persistence. Then, ano yung pangatlo na kulay ng prayer? What is the third color prayer? Red. Pero, red does not mean no. Remember, to God, red does not mean no. Sabi lang ni Lord, hindi. Pero, may mas mabuti pa dyan. No? When God said no, because He prepares something better than what you think. No? Alalahanin natin na minsan, yung hinihingi natin kay Lord, akala natin good na yun. Akala natin better na yun. Pero, mayroon pang mas best na ibibigay sa iyo ni Lord. No? Kaya nga, huwag kang titigil sa pagdadasal. Kapag hindi binigay ni Lord yung iyong kailangan, remember na mayroong mas mabuti pa at best na ibibigay sa iyo si Lord sa buhay mo. You have only to trust in Him. No? Kaya, persevere. No? Alam nyo, ito napakagandang tanong. What is the concrete evidence of perseverance sa ating mga tao? Tingnan natin kung maulaan nyo, ha? What is the concrete evidence in our life as a human person? Tahimik sila. Yung pinagdaan, ito na, sabihin ko na, yung ating pinagdiriwang ngayon. Ano yung pinagdiriwang natin ngayon? World Day of Grandparents and Elderly. Yung mga lolo at lola natin at mga nakatatanda, they are strong evidence of man's perseverance. Kaya alam nyo, dapat pasalamatan natin, dapat irespeto natin, dapat mahalin natin yung ating mga lolo at lola because they are evidence of the perseverance of our clan. Ano mga apelido mo ngayon? De Guzman, Salice, Prado, because they exist as of now, they are evidence of perseverance. Yung ating mga lolo at lola, yung ating mga elderly. Kaya alam nyo, napakaganda ng ating simbahan. Every year, we celebrate this World Day of Grandparents and Elderly because they show us the perseverance of human being, human person. Kaya alam nyo, ako, nabibless ako na natutuwa ako kapag tinatanong ko yung mga elderly. Sabi ko, brother, ilang taong ka na? Nabi 82. Wow, bless, God bless. Nakaabot ka pa ng 82, 90, 100 yung iba, mga
Makitsan nga, maka-arrive ka lang na at least senior, that's already a blessing. No? Hindi dahil marami ka ng discount. At saka, sa gamot, Pero, arriving at that age, 60 pataas, that's already a great blessing. That's already an evidence of perseverance, persistence. No? Kaya nga, tamang-tama rin itong ating gospel regarding prayer sa ating World Day of Grandparents, because our grandparents persevere in their life and in their faith. No? Sino ba ang unang nag-guide sa atin sa pagsisimba at pagdadasal? Di ba? Mostly yung mga lolo at lola natin. Sabi ko nga, sinare ko nga kanina sa kaninang misa na yung lola ko, kapag bumisita sa amin sa bahay, alam niyo kung anong tinatanong niya kagad? Nagsimba na ba kayo? At kapag sinabi mong hindi pa, sabi niya, lumabas ka, magsimba ka muna. Ganun siya. And how we need the wisdom of the elderly. Sana sa mga kabataan ngayon na nandito, never put aside those who are elderly, yung ating mga lolo at lola. And if you need advice, ask them. Pwede niyong, kasi nga diba, may kasabihan, papunta pa lang kayo, pabalik na sila. Doon pa lang sila, natapos na nila yung work, storya na yun. Kaya sana, as we continue and pray, and as we celebrate this Holy Mass, i-include natin ang ating mga lolo at lola. At sa mga lolo at lola na wala nang po ngayon dito, isama natin sila, ipagtirik natin sila ng kandila, pagdasal natin sila bilang pasasalamat sa ating mga lolo at lola. At kung nandiyan pa yung inyong mga lolo at lola, advise you, pag uwi nyo sa bahay, o di kaya, kung malayo, tawagan nyo sila. Kumusta nila? Happy World Day. Salamat. At kung nandiyan yung mga lolo at lola yung katabi nyo, yakapin nyo. Love them. And tell them how you appreciate what they did. Importante, mahalin natin yung, alam nyo, yan ang isa sa mga napakagandang kaugalian natin mga Pilipino na sana hindi mawala yung ating pagmamahal sa ating mga nakatatanda. At alalahanin ninyo, sabi nga sa kanta, tatanda at lilipas din tayo. Alalahanin nyo, ikaw at ako, tatanda rin tayo. At kung anong ginawa natin sa mga matatanda, ay mag-ingat kayo. Baka yan din ang gawin nila sa inyo pag kayo tumanda. Kaya, gawin natin at mahalin natin ang ating mga nakatatanda. Habang nandyan pa sila, kaysa kapag wala na sila, iyak ka, Lolo! Lolo! Bakit mo kami iniwan? Samantalang nung nabubuhay pa, hindi nyo may pakita ang inyong pagmamahal sa kanila. Kaya nga, brothers and sisters, let us continue to pray, persevere in prayer, and let us persevere in loving and respecting our grandparents and elderly.